Ngayong magpapasko, tsak na pahirapan na naman ang paghahanap ng parking sa mga tiyangge at mall. Pero batay sa pag-aaral ng isang grupo, matagal nang talamak ang problema ng parking sa Pilipinas. Marami raw kasing establishments ang walang sapat na parking space para sa kanilang mga customer. Si Lia Manialac del Castillo on assignment. Kasama ka ba sa nakikisiksik, nakikisingit at nakikigulo sa holiday shopping? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng yan, tiyak makaka-relate ka sa hirap ng pagpapark sa mga tiyangge at mall. Dito sa Divisoria, labo-labo na ang parking. Ang mga sasakyan, hindi lang double parking, triple parking pa. Ang isang ito, parking pretty dito sa kanto. Ako swerte na. Kasi mahirap na mag-parking ngayon pagka December dito mga magbeber. Papasko, masyadong matao. Mahirap pag ganitong magpapasko eh. Tsaka puno raw yung parking kaya dito na lang sabi pag-park. At pati mga tindahan, heto't nakikiparada na rin sa gitna mismo ng kalsada. Ideally, gusto natin kasi off-street yung parking. Hindi nasa gitna ng daan o nasa tabi ng daan. Kasi kumakain yan sa space na otherwise, dapat gamitin ng mga sasakyan para makatakbo sila, makadalo yung traffic natin. Ang mga parking space naman sa mga mall, punuan. Dito sa Tutuban, Maynila, halimbawa, ang dating 500 kotseng nakapark araw-araw, pumapalo na raw sa 800. Malaking tulong daw itong automated multi-story car park kung saan pinapaandar ng makina ang mga parking platform. Nakakatipid siya ng space. Tapos katulad ng ganitong Divisoria, ma'am, alam na po natin na congested area, marami pong makapagpapark na sasakyan. For assurance din na hindi po makakarnap. Kasi nasa taas yan, hindi na makakaisip ang karnaper na akyatin yan, ma'am. Gumagalaw pataas at pahalang ang mga platform hanggang mapuno ang 5 palapag. Actually, first time namin mag-park dito. So, parang mas mabilis siya. Di tulad dun sa may traffic pa na masyadong makakonsumo dun sa time. Very convenient siya. Yung mas less space occupying. Tapos, mas maraming na-accommodate. Ayon sa National Center for Transportation Studies, hindi lang naman daw tuwing Pasko ang problema ng parking. Ang ilan kasing establishmento walang sapat na parking space. Batay sa National Building Code, sa kada 150 square meters na floor area ng shopping center, dapat may 2 parking slot para sa isang customer at isang vendor. Sa mga kainan naman, dapat may isang parking slot sa bawat 20 square meters na customer area. Ang mga parking slot naman para sa average na kotse, dapat daw ay may dimension na 2.15 meters by 6 meters para sa parallel parking, sapat para mabuksan ang magkabilang pinto ng sasakyan. Totoong limitado ang espasyo ng paradahan, kaya paalala sa ating mga may sasakyan, huwag na raw dumagdag pa sa problema sa kalsada. Kung alam nating limitado yung parking space sa isang lugar, huwag na rin natin ipagpilitan na doon tayo magpapark. Siguro pwede kang magpark elsewhere, tapos maglakad ka ng kahit konti. Mag-exercise ka siguro ng konti para lang masigurado mo na nasa tamang parking at saka nasa isang safe na lugar siya nakapark. Ang problema ng parking sa Pilipinas madalas na uuwi sa buhol-buhol na traffic, pero wisyong hindi maaalis kung mananatili tayong bara-bara magparada at walang disiplina. Lia Manialac del Castillo, GMA News.